Matapos iligtas si Tani ng nakamas na lalaki ay dinala siya nito sa ospital. Buong gabi siyang tinignan at nagpahinga. Siya na rin nagpumilit pa na lumabas kahit alam niyang wala siyang pupuntahan. Nagulat na lamang siya na makita si Apollo naghihintay sa labas ng kanyang hospital room. Nakakaramdam siya ng takot at kaba dahil sa ginawa niyang kasamaan noon. Hindi niya alam kung anong tunay na pakay nito, ngunit nang sabihin nito na dahil kay Melody kaya siya naligtas ay bigla na lamang siyang napaluha at lumuhod sa harap nito at saka nang hingi ng kapatawaran. Napabalik sa kasalukuyan si Tani nang hawakan ni Melody ang kanyang kamay. Halika na, kumain na tayo, pag-aaya nito sa kanya. Habang papalapit sa pagkainan, nakaramdam siya ng hiya at takot nang makita naman niya si Athena. Hindi niya malaman kung pamilyar ba ang taong to sa kanya. Para bang nakita niya na ito noon. Hindi lang niya matiyak kung saan at kung kailan. Ang dalawa namang kambal na makita si Tani ay kapwa ito nagbulungan. Hindi ba't yan yung nang away kay mommy before? Kunot noong tanong ni Leven habang masama ang tingin nito dito. Oo, siya nga yung babaeng Brunhilda. Bulong naman ni Lexus. Ah, si Tani nga po pala, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Melody kay Tani na bahagyang kinagulat nito. Kung ayos lamang sa inyo, maaari ba siyang sumabay sa atin para kumain? Dagdag pang sambet ni Melody. Bakit naman hindi? Kaibigan at bisita mo siya, kaya halin na kayo nang tayo makapag-umpisa ng kumain? Sambet ni Mr. Alejandro. Masayang naupo si Melody at ito rin naupo sa kanyang tabi habang si Apollo naman nasa tabi ng kambal. Ang daming handang nakahain na, puro paborito ko pa. May okasyon ba? Tanong naman ni Apollo habang nagsasandok ng kakainin. Napatingin si Melody sa pwesto ni Athena at kitang-kita niya sa mga labi nito ang tila isang ngiti na hindi malaman kung anong tunay na kahulugan. Namuo ang tensyon sa pagitan ni Atlas at ng daddy nito. Tila ba nahihirapan silang huminga dahil sa tensyon? Well, ako lahat nagluto nito and yeah, may okasyon nga ngayong araw. Tugon naman ni Athena at saka tumingin kay Vito habang nakangiti pa rin. Sumeryoso naman bigla si Apollo at nagsimula naman ang kumain sina Atlas at ang iba pa. Ano namang okasyon ang meron ngayon? Baka mamaya may lason pa tong mga niluto mo. Pilit na napakuyom ng kamao si Athena dahil sa sinabi nga ni Apollo. Talagang lumalakas na ang loob nitong kalabanin siya. Tingnan niya lang kung anong magiging reaksyon nito sa sasabihin niya. O bakit ko naman lalagyan ng lason yan wala na ba ako rason para gawin yun? Saka siya naghiwa ng piraso ng steak at sinubo yon sa kanyang bibig at muling tumingin kay Apollo. See? Kinain ko rin naman ang niluto kong sinasabi mo na baka nilagyan ko ng lason? Whatever. Walang buhay na tugon ni Apollo. Nagsimula na rin siyang maghiwa ng steak at tikman ang lasa nito. Nakapatiimbagang siya ng malasahan ang katulad na luto ng kanyang ina. Sadyang di mapagkakailanan nakuha nito ang skills sa pagluluto ng kanilang ina. Nakaramdam na naman siya ng galit dahil sa kawalang utang na loob ni Athena para patayin ang babaeng nagpalaki at nag-aruga sa kanya. What? Masarap, 'di ba? Nakangiting tanong ni Athena. Pinapanood lamang sila ni Melody na magpalitan ng mga salita habang ang ibang kasama sa lamesa ay busy na sa kanilang pagkain. Lalo na si Tiffany, na halos isang araw nang hindi kumakain ng maayos. Nagpuna si Apollo ng kanyang labi gamit ang table napkin. Well, tastes good. Mukhang wala namang lason. So, what's the occasion? Pakiramdam ni Melody, tinamaan ng malamig na hangin ng kanyang balat sa sobrang lamig nito. Ramdam niya sa boses ni Apollo na tila interesado ito. Iniisip niya tuloy na baka may kulam o kung anong gamot ang nilagay ni Athena sa pagkain para lang makuha ang atensyon ni Apollo. Hindi niya rin naman talaga maitatanggi na masarap ang mga nakahain. Natigil din sa pagkain si Atlas at ang daddy niya. Kumain na nga kayo dyan at wag nang dumaldal pa. Saway sa kanila ng daddy niya. Oh no, Dad. This is a surprise for everyone. Ayoko namang si Kuya Apollo lang ang hindi nakakaalam. Tila nang aasar naman na sambit ni Athena. So ano ngang surprise at okasyon? Tila atat na namang tanong ni Apollo. Parang may nagtatambol sa pagitan ni Apollo at ni Athena. Well, we're having a baby. Nakangiting sambit ni Athena. Nabitawan ni Apollo ang hawak na kutsara at tinidor, tsaka napatitig sa mga mata ni Athena habang nakangiti ito.
Halos hindi magkakalayo ng kanilang upuan at halos tapatan lang kaya't kitang-kita ng lahat kung ano rin ang naging reaksyon ni Apollo. Something off and weird sa reaksyong yon ni Apollo. Pakiramdam ni Melody ay mas gulat pa ito sa nalamang buntis si Athena kaysa sa kanya kung aamin siya na buntis siya. Bigla naman ay nakaramdam si Melody ng pagsusuka. Hindi niya mapigilan na hindi maduwal. Doon naputol ang tensyon sa pagitan ni Athena at Apollo dahil nakuha kagad ni Melody ang atensyon ni Apollo. "Love, are you okay?" Kagad na tanong ni Apollo na nasa kanyang tabi. Tumango lamang siya bilang tugon, tumingin sa kasama na nasa lamesa. "Pasensya na, mukhang di pa rin maganda ang pakiramdam ko." Sambit niya at dali-dali siyang tumayo at nagtungo sa itaas na siyang kagad din namang sinundan ni Apollo. Mula sa comfort room na abutan ni Apollo si Melody na nakayuko habang sumusuka. Hinimas niyang likuran nito upang makatulong na mapahupa ang nararamdaman nito. "Dapat ko pa bang tawagan si Dr. Izzy?" Tanong niya sa kalagitnaan ng pagsusuka ni Melody. Kaagad namang umiling si Melody, saka binuksan ng gripo at nagmumog. "Wag na lang, ayos lang ako." Nang umayos ang pakiramdam ni Melody, ay hindi niya na maramdaman pa ang pagduduwal. Inalalayan siya ni Apollo patungo sa kanilang kama. Doon ay naupo sila habang tahimik lang. Walang nagsasalita at para bang hinihintay nila ang paliwanag ng isa't isa. Yung kanina, may gusto kong halos sabay pa silang nagsalita at sabay din na huminto. "May sasabihin ka? Sige, mauna ka na." Sambit ni Apollo at inakbayan siya nito saka siya niyakap. "Mauna ka na, mas gusto kong unang marinig ang sasabihin mo." Tugon naman ni Melody. Huminga ng malalim si Apollo na para bang humuhugot siya ng lakas sa kanyang sasabihin. "Mahal na mahal kita, Melody." Huminga ng malalim si Apollo na para bang humuhugot siya ng lakas sa kanyang sasabihin. "Mahal na mahal kita, Melody." Yun lang ba ang sasabihin mo? Alam ko na yan eh. Nagkaroon kami ni Athena nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan at sunod na nagbukas ito, tsaka pumasok ang anak nilang kambal. Apollo's POV. Hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko dahil dumating ang mga anak namin. Hindi ko mawari kung senyales ba ng tadhana upang wag sabihin kay Melody ang totoo. Hindi ko na rin kasi kinakaya pa. Ang dami ko ng lihim na hindi nasasabi sa kanya. What if one day, bigla na lang lumabas lahat ng sekretong meron ako? I just chose to stay at the library room para makapagpahinga ang aking isipan. Sunod-sunod ang mga nangyayari. And this Danny, there's something wrong in her when she sees Athena. I saw how she looked at her. Habang nakaupo ako sa swivel chair, I keep close my eyes. Habang pinagtatagpi-tagpi ko ang mga naganap nito lang. Ang hirap magpaka-detective pero dahil parang lahat ay konektado kay Melody, gagawin ko lahat malaman lang ko ano yon. Tani said her father was killed by an unknown pero siya ang tinuturo. Bakit naman siya ituturong pumatay sa sarili niyang ama? She is pregnant with Melvin and Melvin disappeared. And that fucking Chavez, kumanta rin ang manyakis na yun. Meron daw nag-uutos sa kanila at kusang nagpapadala ng malaking halaga sa kanilang bank account. Hindi nila kilala. Even the bank doesn't give any information dahil mahigpit ang security nila. Narinig kong bumukas ang pinto ng library room. No one does that except Melody. I think she misses me already. Thank God at wala na yung nakakabaliw niyang paglilihi. Pero hindi niya pa rin masasabi sa akin kung anong sitwasyon niya. Humawak to sa aking balikat habang nananatili pa rin na nakapikit ang aking mga mata. Unti-unti nitong minasahe ang balikat ko patungo sa aking dibdib. Mabilis akong napangiti. Wala na nga yung weird na paglilihe but her hormones are still high. That feels nice, I just whispered. I heard her chuckle and that makes me smile even more. I hold her hands and kissed it. Naramdaman ko ang mahaba niyang mga kuko kaya mabilis na nagmulat ang aking mga mata. Doon nakita ko ang kulay pula na kulay ng mga ito. Mabilis akong tumayo. Umalis sa aking kinaupuan. What the fuck are you doing here, Athena? Inis kong sigaw dito. What? Parang kanina lang sarap na sarap ka pa sa pagmamasahe ko. Pagkatapos ngayon parang gulat na gulat ka na makita ko.
Balik tanong nito na para bang wala siyang ginawang masama. Get out of here or I will kill you. Hindi naman ako magtatagal eh. May gusto lang naman akong sabihin sa'yo. At umupo ito sa upuang inuupuan ko. Kung tungkol yan sa mga kabaliwan mo, makakaalis ka na. Wala akong oras para makinig sa'yo. Napakibit balikat lamang to at may nilabas na envelope galing sa drawer ko. Naniningkit ang mga mata ko dahil sa pagtitimpi. Talagang nilulubos ng babaeng ito ang pasensya ko. Don't touch my things. Inagaw ko sa kanya ang envelope, ngunit kaagad din naman niya itong naagaw at inilabas ang mga laman nito. Natigilan ako na makita kung ano ang mga yon. Hindi ko alam kung ano ang mga ito. Hindi ko to pagmamayari. Ito ay mga litrato ko noon, namin ni Athena. What? What's this? Naguguluhan kong tanong. This is my surprise for you, Apollo. Nakangiting sambit nito. Napakunot ako ng noo at pinulot ang isang litrato. Nakahiga kami sa kama at walang saplot. Halos lahat ng litrato ganon ang aming setup. Hindi ko matandaan kung kailan to nangyari. Wala akong maintindihan. Bakit kami napunta sa gantong sitwasyon? Imposibleng patulan ko ang babaeng to. Ang nasa tamang wisyo ko. Ang babaeng halos tinuring ko na rin kapatid. Pero pagpatay sa ina namin ang isinukli. Paano kaya ako makita ni Melody lahat ng litratong yan? I am sure she's gonna go crazy. Humanakhak pa na sambit ni Athena. Nilukot ko ang hawak kong mga litrato at muling tumayo. Nababaliw ka na ba talaga? At saka saan mo ba pina-edit ang mga litratong to? Ang galing ah, parang totoong totoo. Pinipilit kong tumawa kahit ang totoo. Gustong gusto ko na siyang sakalin. Oh, wag mong isipin kung saan ako nagpa-edit niyan dahil hindi naman yan edited. It's real, Apollo. Tunay na tunay mula sa ating nakaraan. Naglakad si Athena papalapit sa akin. Napatiimbagang ako na maalala ang gabing iyon. Ang gabing ipinagtapat sa akin ni Epifanio ang isang gabing may nangyari sa amin ni Athena. She drugged me. Talagang desperada ka na talagang sirain ang buhay ko ngayon? What if unahan na lang kita para naman mawala ka na sa landas ko? Napailing si Athena. You can't do that. Hindi mo magagawa dahil alam mo sa sarili mo na kapag namatay ako, kay Atlas mapupunta lahat ng kayamanan ni Mommy at Daddy. I am the favorite child, remember? Kahit hindi naman talaga ako tunay na anak. Kaya ko lang naman pinakita sa'yo ang mga litrato na yan dahil isa yang babala para sa'yo. Napakuyom ako ng kamao. That last testament. I don't care kung kanino mapupunta ang yaman ng mga magulang ko as long as kasama ko si Melody pati na mga anak ko. What do you want? Nagtitimpi kong tanong. I know everything about you, Apollo. Even Melody's pregnancy, wag na wag mo ko ipapahiya pa sa harapan nila. Dahil kapag ako napuno, lahat ng itinatago mo lalabas and worst, ang mga litratong to pang ikasisira ng pamilya mo or mas worst, baka mapahamak pang pinagbubuntis ni Melody. Kapag nangyari yon, wala ka ng alas. Wala nang sasalba sa lahat ng yaman na makukuha mo. Hindi ka agad ako nakapagsalita. She knows everything. Nagingit-ngit ang ngipin ko sa galit. Gusto ko siyang sakalin ngunit mas nananaig sa akin ang pasakayin siya sa lahat ng nalalaman niya. As you wish. But don't ever think na palalampasin kita once na may mangyari sa pamilya ko. I also warn you, Athena. I am not Apollo Luxerio for nothing. Napangisi naman to at saka pumalakpak ng 3 beses. Such a best actor. Huwag ka rin magkakamaling patayin ako dahil kapag nangyari yon, kahit pa ayaw mo na ng yaman, malalaman at malalaman pa rin ni Melody ang katotohanan. Kung tapos ka na, bitbitin mo yung basurang dinala mo. No need. I have so many copies of that. Pinagpapantasyan ko tuwing mainit at masarap ang gabi namin ni Vito. At nilagpasan na ako nito at lumabas ng library room. Isa-isa kong pinulot ang mga litrato at sa inis ko, diretso ko tong tinapon sa bowl at doon ay finlash. Walang dapat makakita nito, lalong-lalo na si Melody. Sa inyo na ang yaman ng mga Luxerio basta't sa akin pa rin uuwi ang mag-iina ko. Maraming nalalaman si Athena, ngunit ang hindi niya alam, matagal ko na tong pinaghandaan. 1 linggo nang nakalipas simula ng araw ng sorpresa ni Athena. 1 linggo na rin na si Athena ang nagluluto na makakain nila. Aaminin niyang masarap ang mga niluluto nito, pero never na sumabay si Apollo sa pagkain sa kanila. Since then, Apollo seems not to be himself. Para siya palaging malalim ang iniisip at may malaking problema.
Gustuhin man ni Melody malaman kung ano yon. Palagi naman sinasabi ni Apollo na okay lang siya at walang problema. Ayaw na lamang din niya tong pilitin na magsabi dahil may nararamdaman din siya sa kanyang pangangatawan. The following weeks, hindi niya na nakakausap na maayos si Apollo. Madalas siyang nanghihina at madalas din ang panay sakit ng kanyang tiyan. Di naman yon napapansin ni Apollo dahil pilit tinitiis ni Melody ang sakit sa tuwing kasama niya ito. Iniinom naman niya sa tamang oras lahat ng kanyang gamot at vitamins pero nakakaramdam pa rin siya na para bang may mali sa pagbubuntis niya. Kaya naman lihim siyang nagpunta kay Dr. Izzy at doon nagsagawa ng laboratory test and ultrasound. Habang hinihintay niya ang resulta sa waiting area, saktong nakita ni Athena sa mismong clinic ni Dr. Izzy. Mabilis siyang nagtago patungo sa comfort room. Hindi siya pwedeng makita rito ni Athena dahil tiyak na malalaman nito ang itinatago niya. Habang nasa loob ng cubicle, narinig niya naman na mayroong pumasok. Kinakabahan siya na baka si Athena ito at kung siya nga baka magtagal pa siya sa loob ng cubicle at baka hanapin siya ni Dr. Izzy. This is a warning. Kapag nalaman kong kumanta ka, puputulin ko ang dila mo at papatayin ko kayo ng anak mo. Mas matindi pa sa naranasan mo ipaparanas ko sa inyo. Mahina ngunit puno ng pagbabanta ang boses na iyon. Pamilyar pa ang kanyang boses, parang boses ni Athena, pero sino ang sinasabihan niya? Lakas loob na binuksan ni Melody ng dahan-dahan ang pintuan sa cubicle kung nasaan siya. Nang sumilip siya doon, ibang tao naman ang nakita ko. Dalawang babae ang naroon, isang estudyante at isang buntis. Ang galing mo na umakting sis, at nag-appear pa ang dalawang ito. Mukhang nagkamali lang siya ng dinig. Tuluyan na siyang lumabas ng cubicle ngunit patuloy pa rin na nagmasid kung naroon pa ba si Athena. Nang masiguro niyang wala na, bumalik na siya sa clinic ni Dr. Izzy. Kamusta ang nararamdaman mo lately? Tanong nito sa kanya. Masakit na balakang, para ko nag-cramps? Madalas din nahihirapan akong huminga, lalo na kapag may mga pangyayari na hindi ko gusto. You know, yung mga gulo sa buhay? Napatango si Dr. Izzy. Well, that's normal. Pero kapag yung sakit ng tiyan, sinamahan ng dugo, that's not good for the both of you ng baby mo. Pagkatapos na sa first trimester, maliit pa rin yung tiyan mo. Kailan mo babalak sabihin sa asawa mong kondisyon mo? Grabe, naitago mo to ng ganun katagal? Para bang hindi makapaniwalang tanong nito. Wala po kasi akong lakas ng loob para sabihin sa kanya, tugon niya rito. Alam mo, deserve ni Apollong malaman ang pagbubuntis mo. That's the best part for him to know. Sa sitwasyon niya, parang inaalisan mo siya ng karapatan maging masaya at maging ama. Napayo ko si Melody sa sinabi ni Dr. Izzy. Habang nakatingin sa ultrasound picture ng kanyang anak. Tama nga ang doktor. Mararamdaman ni Apollo kapag marahil ganun nga ang nalaman niya. Nabuntis siya at ilang buwan na. Ang kinatatakot niya ay baka tuluyang magkatotoo. What's the best way kung paano sasabihin sa kanya ang totoo? Napangiti ang doktor. A simple date night will do. Yung kayong dalawa lang para makapag-usap kayo ng maayos? Napangiti siya sa sinabing suhestyon ni Dr. Izzy. May naisip na rin siyang plano. Since ang tagal na rin nila na hindi magkasabay kumakain, magandang ideya nga na mag-date night sila but she don't want to waste money. Kaya naman naisipan niya na sa nursery room na lang siya maghahanda na makakain namin. Ako na lang din na magluluto. Maraming salamat po, doktora. No worries. Basta hangad ko. Sana'y maging successful ang surprise mong ito para sa kanya. Good luck, Melody. Cheer up pa nito. Masayang lumabas si Melody sa klinik. Kaagad niyang tinawagan si Apollo upang ipaalam dito na gusto niya tong makausap sa nursery room mamaya. Nagsabi to na baka malate ng uwi, kaya naman sakto lamang din yon sa kanyang sorpresa. Kukonsabahin na lang din niya si Epifanio para naman may katulong siyang mag-ayos at hindi masyadong makalata ang mga kasama nila sa mansyon. Nang mawala naman si Melody, siya namang napahilot si Dr. Izzy sa kanyang noo. Nahihirapan siya magpanggap kanina na wala pang alam asawa nitong si Apollo. Kahit ang totoo naman, alam na nito noon pa. Abat magaling din magtago si Apollo. Hays, ang buhay mag-asawa talaga. Bulong na lamang niya bago muling bumalik sa monitor ng kanyang computer. Ang hindi alam ni Melody at ng doktor, lihim na nakikinig si Athena sa kanilang pag-uusap. May inutusan si Athena para maglagay ng hidden camera and speaker sa loob ng clinic ni Dr. Izzy. A date night, huh?
Tingnan lang natin kung maging successful ang binabalak mo, Melody. Bulong ni Athena bago tuluyan ding umalis sakay ng kanyang sasakyan. Dumiretso si Athena sa simbahan hindi para magsimba, kundi para bumili ng halamang gamot. Halos pinakyaw niya ang tinitindang halamang gamot ng matanda. This is the better at hindi kapansin-pansin na halamang gamot. It's called makabuhay, pero kabaliktaran ang epekto nito, nakakamatay. Natutunan niya ang halamang gamot na to sa kaklase niya ng college. Maagang nabuntis and since ayaw panagutan, naisipan ito. Mapait daw at talagang kaagad duduguin ka. Kaklase niya weeks pa lang, kaya naman mabilis lang. Let's see sa sitwasyon ni Melody na halos months na. Lihim pang napangiti si Athena at masayang nag-drive patungo sa mansyon upang maghanda bago pa dumating si Melody. Gusto niyang makita kung sinong masa-surprise. Dumaan din pala siya sa pharmacy and groceries to change the ingredients inside the bottle ng mga condiments. She has another plan para naman hindi siya lumabas na masama at may pakana.